sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao na nananahan dito, tunay nga na patuloy tayong inalulugdan ng ating Panginoon na tayong lahat ay batiin sa bisa ng Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nalalaman natin mga kapatid na ang Diyos ay pag-ibig. Oo, ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay hindi nagtatangi. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Gayon may ating alalahanin mga kapatid at mga kaibigan. Tunay na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Datapwat alalahanin natin mga kapatid at mga kaibigan tungkol sa mga banal na nangasa lupa. Sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Diyos ay hindi nagtatangi, hindi namimili, hindi tinitingnan ng Panginoon ano man ang ating kalagayan sa buhay, ano man ang ating kasarian. Pero mga kapatid at mga kaibigan, ating pakanasain mga kapatid, na tayo ay maging bahagi ng isang bayan na banal na kinalulugdan ng ating Panginoon. Dahil sa napakaraming bagay na nakapaloob dito, unang-una mga kapatid at mga kaibigan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't sa ating lahat mga kapatid, patuloy na ipinapayo, patuloy na iniuutos sa lahat ng mga tao na tayong lahat upang maging marapat tayo sa kaluguran ng ating Panginoong Diyos, upang maging marapat tayo sa kaligtasan sa puot na darating na gagawin ng Diyos sa buong sanlibutan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang dakong tahanan ng ating Panginoon, ang bayan na kinalulugdang lubos ng ating Panginoong Diyos. Maging bahagi tayo nito mga kapatid at mga kaibigan, at sama-sama tayong patuloy na magtaas ng dakila at banal na pangalan ang nag-iisang Diyos na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. There is no God like Thee. Ipahayag natin mga kapatid. There is no God like Thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ,
kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli. Ipahayag natin mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong mga kapatid na may buong kagalakan na dakilain, purihin at tuwalhatiin ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy nating itaas ang ating dakila at banal na dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na ang iyong luklukan ay nasa sangkalangitan, na ikaw ay patuloy na nagmamalas sa iyong mga lingkod na nasa lupa. Tunay nga, Panginoon, na kami na iyong bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ayon sa kaalaman at pagkaunawa, kami ang bayang banal, na kinalulugdan mong lubos sa iyong banal na luklukan. Amen. Salamat, Panginoon, at patuloy kaming dumadaing sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, na tunay nga na lahat ng mga tao na nakakarinig sa anumang bansa at wika, tunay nga na maging bahagi nga ng isang bayan na tunay mong
na tunay na marapat na tumanggap ng iyong kagandahang loob. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat binigay mo sa amin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, na ano ba't ito'y patuloy na nahandang mahayag at tunay na nahayag na sa bawat panig ng mundo upang ang bawat bahagi ng iyong bayan ay sama-sama ng makapagpuri at lumalhati sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Lahat ng mga bagay sa gawain ng ministeryo ng iyong bayan, tunay nga na itinitiwala namin sa iyo ang lahat ng mga ito sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming ipinaabot sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo na makinig, unawain na habang tayo ay nasa sanlibutan, meron pong tinawag upang mangaral ng mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Kaya po tayo iniimbitahan lahat sa panahon ng kawakasan, unawain po natin mabuti dahil talagang masama na ang takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat, tayo ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Aminin po natin na talagang tayo ay naalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At yan pong paniniwala na kinagis na natin sa mundo ang pagsisisihan nating kasalanan. Kaya tayo iniimbitahan, tayo ay inihahanda na maluwalhating iglesia na tinawag ng ating tagapagligtas na ninasa niya, na dakong tahanan niya magpakailan-kailan pa man, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay Espiritu. Nahayag ang Espiritu sa lamat sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Naparito siyang tao. Amen po ba? Amen. Kaya pinapangaral natin na naparito siyang tao, nahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw. Meron tayong paniniwalaan na nangyaring hula, na pinatunayan po ito ng mga banal na apostol. Na tayo naman, yung mga iniimbitahan na binago niya sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya tayo iniimbitahan at wala siyang itinatangi sa imbitasyon sa panahon ng kawakasan na ang imbitasyon transparent through social media. Gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan, isinubo niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay maniwala ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin sa lahat ng mga iniimbitahan sa huling hapunan, sa kasalang magaganap, meron tayong Spirit of remembrance na inaalala na pinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Nangyari po yan. Nangyari po yan. Nasulat sa banal na kasulatan ng hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Kaya po ang layunin niya, ipangaral ang kaharian ng Diyos at ituro ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Maliwanag po ba sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging partakers ng Panginoong Jesucristo na meron tayong paniniwala ang nangyaring hula na sinaksihan at pinagtibayan, pinatotohanan ng mga banal na apostol yung hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan tayo? Maliwanag sa sikat ng araw na meron tayong inaalala na nangyaring hula. Amen po ba? Amen. At kaya tayo iniimbitahan upang tayo magkaroon ng
matuwid na relasyon. Na yung relasyon natin bawat isa, pinaniwalaan natin yung tagapagligtas natin na pinako siya sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Maliwanag po ba na may relasyon yung mga iniimbitahan sa huling hapunan na ito na yung pagkain espiritual na napapakinggan natin, na paniniwalaan natin. Ito yung pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na hindi napapanis. Amen po ba? Amen. Hindi temporary mga bagay yung pagkain inihanda sa atin. Dahil tayo ang kaharian niya na inihanda na walang dungis at kapintasan. Sa spiritual po tayo inihanda. Bagamat nasa physical tayo, napapakinggan natin yung pinapangaral na mabuting balita na paniniwalaan natin bilang saksing tapat. Yan po yung pagkain espiritual na napapakinggan natin, na pagkain ng ating mga kaluluwa na tumatagal sa paghihintay natin hanggang sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan na po natin kung bakit tayo iniimbitahan at ipinapangaral ng kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Naunawaan po ba natin yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na mayroong patotoo na pinaniwalaan na saksi tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli, ang may relasyon sa paniniwalang espiritual sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus? Maliwanag po ba na tayo ang itinayo niyang kaharian, na ninasa niya, na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ginawa niya at ninasa niyang tahanan yung puso't isip natin, na isinulat sa ating pag-iisip yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya sa ikatlong araw. Maliwanag po ba na may pinaniwalaan tayong napakinggan natin at pinangaral through social media, transparent sa social media, pinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pinapangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad. Amen po ba? Amen. Tatanaw ako sa inyo ng harapan. At yun naman pong aking ipinapangaral hula ng mga banal na propeta. Ang pakikinabangan natin dito na paniniwalaan natin hula ng mga banal na propeta na nangyari, ginawa ito ng ating tagapagligtas na nagdusa siya sa kasalanan ng marami hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli, pinatunayan po sa lahat ng maraming bansayan. Amen po ba? Amen. Yan po yung nakapaloob sa misyon. Ipangaral yung kaharian ng Panginoon Diyos at ituro ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Naunawaan po ba natin ang itinuturo ko at ipinapahayag ko ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo, ipinapahayag ko ng buong katapangan na walang bayad sa social media, transparent. Doon po sa pagpapaunawaan ng paniniwala, ang regalong binigay sa atin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. At unawain natin kung saan ba ito ipapangaral yung mission. Kung saan kaharian ipapangaral yung mission o yung layunin. Maliwanag po ba? Amen. Kasi sa paligsahan ng pagpapahayag ng katotohanan, yung tinawag ng Panginoong Jesucristo, alam niya kung saan ipapangaral yung mabuting balita ng kaligtasan na ginawa ng ating tagapagligtas. Siya yung author ng ating paniniwala. Siya yung gumawa ng matuloy na paniniwalaan natin. Alam yung tinawag ng Panginoong Jesucristo kung saan ipapangaral yung mabuting balita ng kaligtasan na ginawa ng ating tagapagligtas. Medyo mapanganib po ang panahon ng kawakasan. Talagang natutupad na yung lahat ng hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta, ang katuparan ng hula ng lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta. Unawain po natin itong babasahin ko sa aklat ni Propeta Joel. Chapter 2, verse 1. Hipan ninyo ang pakakat sa sayon, mga patunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Amen po ba tayo ron? Saan po ipapangaral? Saan po ihipan yung trumpet? Blow ye the trumpet in Zion. Ayan, in English.
Sa Tagalog, hipan ninyo ang pakakaksasayo. Saan ipapangaral yung mabuting balita na ginawa ng ating tagapagligtas? Sa Sayon. At ang sabi dito kay Propeta Joel na natupad ngayon ito, at mga patunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Nangyari na po ba ito ngayon? Amen. Mga kapatid at kaibigan, sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, yung pong mga kaibigan at kapatid sa paniniwala na iniimbitahan na upang baguhin na at linisin na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Aminin natin, pagsisihan po natin yan na tayo biktimang lahat ng mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Isipin natin na mabuti. Kaya isinuwi bugtong na anak upang baguhin yung paniniwala natin. Dahil tayo biktima ng pandemya ng paniniwala na walang kabuluhan. Amen po ba? Daramdaman ba natin, naunawaan natin na hindi bago yung pandemya ng COVID-19? Sa pasimula pa lang na pandemya na tayo na walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan Naunawaan natin, napakadakila na isinuko yung bugtong na anak na magtutubos sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Yan po yung kasalanan na pagsisisihan natin, biktima tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya iniimbitahan tayong lahat at wala siyang itinatangi sa imbitasyon. Nationwide, worldwide, transparent. Walang bayad yung nadidinig yung pinapangaral ng mabuting balita na dito ipapangaral sa banal na bundok ng Sayon ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin kung saan tayo tinubos na walang kabuluhan na pamumuhay? Sa ilalim ng pagkakaalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Napakadakila nung isinuboy bugtong na anak. Dahil aalisin na tayo sa walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala ng sanlibutan. Naintindihan po natin mabuti. Huwag niyong tatanggihan itong napapakinggan niyong pinapahayag sa social media na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag niyong tatanggihan sapagkat ito'y walang bayan. Unawain natin mabuti upang makatakas tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Dahil pananagutan po ng lahat ng mga mananampalataya at di mananampalataya na ipinapahayag na ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya sinabi ko pong huwag niyang tatanggihan upang makaalis tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya naunawaan natin kung saan ipapangaral at kung saan ihipan ng trumpeta. Amen po ba? Amen. Ang liwanag, blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountains. Let all the inhabitants of all the land tremble, for the day of the Lord cometh, for his night at hand. Nakuha po natin, Amen. makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Magkaroon po tayo ng talagang takot. Huwag yung pagka may dumadating na kalamidad, tsaka lang tayo natatakot. Huwag tayo maging ipokrito. Amen po ba? Amen. Talagang nakasisindak pa, natakot at nakalilito ang darating pa sa muling pagparito ng anak ng tao. Eto ho, itinataas na namin ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ito po yung digmaang espiritual pagpapahayag
ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa lahat ng listeners at participant ng Panginoong Jesucristo na makikiisa sa paniniwala na magiging saksi tayo ng ating tagapagligtas, ng ating Redeemer, ng ating Savior, magiging saksi niya tayo sa kanyang ginawa na siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, sa pananampalataya Amen. bilang mga saksi sa pagkabuhay na magulo. Ito ang linaw, ipan ninyo ang pakakak sa sayon. Ibig sabihin, ipahayag ninyo ang kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman na paniniwalaan natin. Ipahayag ninyo sa sayon, magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na mundo. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Ito, utos ito na sinabi kay Propeta Joel. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin, alam nung tinawag ng Panginoong Jesucristo kung saan ipapangaral yung ginawa niyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Isa lang po ang pupuntahan ng bawat tatawagin na maniniwala sa ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Banal na bundok ng sayong po ang recorded in heaven. Yan lang po ang sinabi sa mga banal na propeta na mangyayari na pupuntahan ng sino mang nakakarinig ng mabuting balita na paniniwalaan natin na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa dahil malapit ng pumarito ang anak ng tao. Nahayag na po ang ginawa ng anak ng tao, nationwide, worldwide, transparent sa social media, walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang pinapahayag ko sa social media, may hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta doon sa mga iniimbitahan na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay na maguli sa ikatlong araw. Banal na bundok ng sayong po ang iniuutos sa mga banal na propeta na pupuntahan nating lahat. At kung tayo man ay mag-aawitan at magpupulit, magpapasalamat, sa banal na bundok tayo ng sayon makaisa sa paniniwalang espiritual. At tayong lahat ay tinatatakan ng binhi ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Amen po ba? Klaro po ba na naririnig natin? Maliwanag po ba yung paniniwalaan natin may hula ng mga banal na propeta na pinapangaraw sa social media na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol? Yung napapakinggan natin na transparent na pinapahayag sa social media na walang bayan, na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng mga kaluluwa ng buong pamilya natin, na nahahayag sa social media ngayon na walang bayan, kundi iuukit sa puso natin, isusulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na binuhay siya sa ikatlong araw, nakaukit sa puso natin yan, nakasulat sa isip natin yan, lumalabas sa labi natin. Kaya, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hayag ang paniniwala ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Yan po ang labanang espiritual. Amen po ba? Amen. Magsuri tayo at magsaliksik. Talagang lumitaw na ang napakaraming sinabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na alagad na maraming paparito at gagamit sa pangalan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na paritong nasa laman yung ating tagapagligtas. Ipinapahayag ko sa inyo sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli na hayagang espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba dumarating sa atin yung pagkaunawa na nasa habag at awa ng Panginoon Diyos na sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, mararamdaman natin yung talento, yung karunungan, na talagang maliwanag sa sikat ng araw na nahayag sa labi natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli na meron tayong relasyon lahat. Ano po? Amen po ba? Amen. Kaya nagmumultiply yung wisdom, yung knowledge, yung faith, yung pag-asa sa bawat makakarinig na meron tayong katiyakan sa pagpupuyat natin, sa pag-iintay natin at sa pagbabantay natin na sa pagparito niya
na kung mahayag yung anak ng tao sa alapaap, sinabi ng tagapagligtas natin, lahat ng nakakatulog na mananampalataya, gigisingin niya, at lahat ng nakatayo na gumaganap at nagkakaisa sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, sinabi niya na hindi tayo mapapahiya na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Nag-gets natin? Talagang nakagagalak na makiisa sa pagtitipon sa araw ng Sabat dahil ito yung Year of the Lord, ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Yung nagkakaisa tayo ng paniniwala, nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. That is the Year of the Lord. In the name of Jesus in the resurrection. Ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Iisa yung pagsilang natin lahat dito. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Tawang ang lahat ng labi natin ay naghahayag na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay sa ikatlong araw. That is the birth of Christ. Bagamat ilan man ang tawagin niya rito sa atin iisa yung lumalabas sa labi natin. Katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Na may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na kung dumating man siya, nagkakaisa tayo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Na ito yung taon ng Panginoon, ito yung inihanda niya na pinagsakripisyuhan at pinagpagalan niya, inihanda niya, merong tumutupad at umaalala nung kanyang pinagtiisan at pinagdusahan on the cross. Amen po ba? Amen. Talagang ako'y nagagalak sa kabila ng marami tayong trouble, trials, temptations, sufferings. Pero to God be the glory, in the name of Jesus in the resurrection. Ito po, ang inyong lingkod ay kagagaling lang sa pagiging survivor ng mild stroke. Ano po? Pero sabi ko nga, sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng kapurihan at papuri at kaluwalhatian at kadakilaan. Ito, ginamit niya ako, nakatulad yung tao na ibinunga ang aking labi upang marinig niyo ang lahat ng sinabi niyang natupad na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol na paniniwalaan nating lahat na yan po ang daan at katotohanan ng kaligtasan natin na pinaniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya mabuti. Maliwanag po ba sa ating mabuti na naunawaan natin yung naririnig niyo through social media na transparent? Amen po ba? Amen. Na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pagkaunawa nating lahat, meron tayong patotoo na pinaniwalaan nangyari. Amen po ba? 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, and 12 up to 30. Pakisubaybayan niyo po kami, takukuhan natin yung Bible natin, para talaga mas higit na masaliksik natin at maunawaan natin yung napapakinggan nyo at napapanood nyo through social media na talagang ako'y nagagala na binigyan tayo ng account ng Panginoon sa YouTube na ito yung the greatest opportunity natin na ipahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa internet, sa buong mundo para madinig ito ng mga kapwa natin na tutubusin sa pagkakaligaw ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Na buong tapang na ipinapahayag ang katotohanan sa social media na sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, siya rin po ang magmumulat ng pagkaunawa natin sa espiritual na paniniwala sa panahon ng kawakasan. At siya rin po ang may kapangyarihan at kapamahalaan na pisanin niya tayo sa paniniwalang espiritual. At ang Panginoong Jesucristo na isinugo na paniniwalaan natin na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, ang namamahala sa atin sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Nagigets po ba natin na sinabi niya sa ating lahat na sa pagparito niya na kung siya mahayag sa alapaap, lahat tayong mga nakatayong natitira na inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay. Nagigets po ba natin, naunawaan natin na sinabi niya sa iyo at sa akin, sa ating lahat ngayon, na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Yung may kabulukan nakikita nyo sa akin ngayon at nakikita ko sa inyo, papalitan niya yan na walang kabulukan. Dahil nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kung magkagayon, magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Ayon po ba tayo ron sa sinabi sa atin ng ating tagapagligtas?
Amen. Sa lahat ng mga nagbabantay at nag-iintay at nagpupuyat sa muli niyang pagparito. Kaya tayo nagpupuyat, inaalala na natin yung sakripisyo niya on the cross. At ako'y sumasampalatayang nagagalak siya ngayon na meron ng pinisan. Meron na siyang pinisan at inipon sa paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na umaalala ng kanyang pinagsakripisyohan on the cross. Ako'y sumasampalataya na ito yung last days. Ito yung year of the Lord na pinisan niya na tayo sa paniniwalang espiritual na may sagrado na tayong mga relasyon bawat isa at may mga tatak na tayo ng binhi ng patotoo. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Tayo po ba'y nabibless sa sinabi ng ating tagapagligtas na may katiyakan tayo at iminumula tayo sa paniniwalang espiritual bilang mga watchman seba na naghihintay at nagbabantay sa muli ng pagparito na datnan niya tayo na mga faithful and wise servant bawat isa? Amen po ba? Amen. At ito po yung mga tanda na ipinakita sa langit at sa lupa, unawain nating mabuti. At nais ko na sa sino mang nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na ipinagandanan ng tahanan sa langit, yung mga kalalakihan at kababaihang mananalig at magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ito po, babasahin ko sa inyo yung sinabi kay Propeta Joel, yung nakikita natin ngayon, maging yung mga bundok, maging yung bundok umuusok at nagbubuga ng lava. Ito po yung sinabi kay Propeta Joel, chapter 2, verse 30 up to 31 to 32. At ako ay magpapakita ng mga kababalagaan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ito po, nangyari po ngayon ito. Ito po yung last days. Nakita niyo po ba yung buwan na animo dugo? May kumukuha pa po sa cellphone yan. Sariwang-sariwa pa po yung pangyayari sa nakalipas na buwan. Amen po ba? Amen. O yung haliging usok. Ano po yung haliging usok na nakikita natin dito? Dinidescribe ko sa inyo yung haliging usok. Nakita po ba natin yung hula na nangyari na? Amen. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ito po, nangyari na po ito. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Yung bulkan, pumuputok yung bulkan. Amen po ba? Amen. Di ba yan yung haliging usok? At yung mga mabilis na nagkakaroon ng sunog sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Amen po ba? Amen. At yung mga lindol sa iba't ibang dako. At yung pagpapanik ng kaguluhan ng iba't ibang bansa. Di po ba nangyayari na yan? Amen po ba? Amen. Ang katumbas niyan ay kahirapan, mga pandemya, sakit. Di po ba yan, COVID-19 yan yung kinatatakutan ng maraming bansa ngayon. Di po ba nangyayari? Ano po ang pinaararating sa atin at pinaunawa? Babala! Amen po ba? Amen. Ayan po, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Di po ba siya din ang naghahanda doon sa mga tinatawag niya at iniimbitahan niya na paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta yung nangyari? Ginawa ng ating tagapagligtas, kaya may nasulat sa banal na kasulatan may ginawa yung ating tagapagligtas na gagawin tayo Maliwanag po ba sa atin bawat isa? Amen. Nakita niyo yung hula, nangyari na ngayon. O di ba bala ito? Paalala sa ating lahat ngayon. Kaya ito na yung panahon na magsisi tayo sa walang kabuluhang paniniwala. Meron tayong paniniwalaan na napakadakila na nangyari yung hula ng mga banal na propeta at pinatotohanan po yung hula ng mga banal na apostol na kasama ng ating tagapagligtas. Tinawag niya yung mga banal na apostol na haligi ng puta ng banal na bundok ng Sayon.
Kaya tinawag niya yan, ginamit niya mag-testify o saksihan yung nangyaring hula. Amen po ba? Amen. O ngayon, kaya tayo tinatawag at iniimbitahan. Ano yung dapat natin gawin ngayon? Di ba tutularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol? Tinawag yung mga banal na apostol, pinili sila. Ginawa silang 12 haligi ng kuta ng banal na bayan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan ngayon para maging partisipan, para gawin niya tayong magpatotoo. Sasaksihan natin yung ginawa niyang hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Nagigets po ba natin? Amen. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, may pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta. At yung bawat maniniwala at sasaksi sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo tayo sa katuparan ng hula ng mga banal na propeta, unawain po natin mabuti, tayo ang ninasa na mga tinawag at pinili niya na itinayo niyang kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit sa muli niyang pagparito. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Naramdaman niyo ba na panalo na tayo doon sa mga tinatawag at pinipili ng tagapagligtas? Nag-iintay na lang tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nararamdaman ba natin yung karunungan nung sinasabi ng ating tagapagligtas na katulad nyo kung tao na ibinuka ang laaking labi sa mga sinabi niya, sa mga banal na apostol na paniniwalaan natin ngayon? Amen po ba? Amen. Eto, nangyari yung hula eh. Eto ho yung paalala sa atin ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong tatanggihan yung nadidinig yung aral para makatakas tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Diyan tayo na biktima na walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Ngayon, ititiwala na natin sa ating tagapagligtas yung paniniwala natin upang makatyak na tayo sa lahat ng sinabi niya sa mga banal na apostol. Mapalad tayo na tumutupad ng aklat ng hula na ito. Sinabi niya, madali na siyang paparito. Amen po ba? Amen. Suportahan natin yung hula ng mga banal na propeta. Kilalanin natin at paniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay pinako on the cross. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, yan po yung matibay at matatag na meron tayong relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya nagpapatotoo tayo, may nangyaring hula na pinaniwalaan tayo, kaya tayo nagte-testimony. Amen po ba? Amen. Ang gagala po na makiisa tayo sa paniniwala, sa pag-iintay, nadatnan tayo na ginaganap at tinutupad natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Isipin nga natin mabuti. Unawain nga natin mabuti. Di ba nagagalak yung ating tagapagligtas dahil doon sa sakripisyo niya on the cross, may umaalala na tinawag siya. Amen po ba? Amen. I-logic natin sa sambahayan ng ating pamilya. Kapag ikaw ay magulang ng isang pamilya, tinawag mo yung anak mo, inutusan mo, sinunod ka, magagala ka bilang magulang eh. Amen po ba? Amen. Gayon din ang ating tagapagligtas eh. Magulang natin siya sa paniniwalang espiritual eh. Kaya iingatan niya tayo. Ano man ang dumating na kalamidad sa mundo. Amen po ba? Amen. Napipil ba natin? Nagigets natin? Nawaan natin yung gusto niyang mangyari sa ating lahat ngayon. Kaya magpakatibay at magpakatatag tayo sa paniniwala natin bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nag-gets na po ba natin na lahat ng hula na sinabi kay Propeta Joel ay nangyari na? Eh saan ba tayo pinapupunta kung nangyari na nga itong mga hula? Saan tayo pinapupunta? Saan ba mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? Saan ba tayo pinapupunta? Mga kapatid at kaibigan. Eto ho, sinabi kay Propeta Joel ito eh. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas
sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong gaya na sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Nagigets po natin, lahat ng mga nalalabi, tinatawag na ngayon, iniimbitahan na ngayon sa gawain ng Ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon. At dito tayo mag-aaral at sinasanay sa paniniwalang spiritual na mayroon tayong paniniwalaan na hula at nangyari yung hula at pinagtibay ng mga banal na apostol, yung lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nangyari pong lahat yung sinabi sa mga banal na propeta. Ito yung paniniwalaan natin. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa banal na bundok na Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong ng kaligtasan, yaong lahat ng mga nalalabing tinatawag na. Amen po ba? Napaka-reality nung pagpapahayag ng katotohanan through social media na walang bayan. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Amen. Alam nyo, nagbubukas ng pagkaunawa natin sa paniniwala ang Panginoong Jesucristo eh. Kasi siya tumatawag sa atin eh. Siya pumili sa atin eh. Siya naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian at tinawag niya at pinagandaan niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nag-gets na natin kung sino yung banal na bundok ng Sayon. Tayo mga hinirang at tinawag at pinili ay tinayo ang isang matibay at matatag na kaharian at tinawag niyang kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Nakagagalak eh doon sa mga tinatawag na ipamumuhay natin yung patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ipinagandahan na pala tayo ng tahanan sa langit eh. Tayo na katuparan ng lahat ng sinabi doon sa mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Naramdaman ba natin na pinipisan tayo ng kanyang karunungan sa paniniwalang espiritual bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli? Ako po'y nagagalak bilang katulad yung tao eh. Dahil alam ko na wala akong kakayahan sa aking sarili. Pero to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Eto po, natupad yung sinabi sa mga banal na propeta. Ipinaghihiyawan ko yung kanyang kabutihan at kagandaang loob through social media na walang bayan. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen. Saan po pupunta? Saan po mangyayari yung lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Saan pupunta? Ito, hula na nangyari sa atin ngayon ito. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa banal na bundok na Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong. Yaong makakaunawa gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Yung pong mga nalalabi na lang ang iniimbitahan na tinatawag ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Naunawaan na po ba natin na mangyayari na dito sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta? Walang ibang pangalan ng relihiyon kundi banal na bundok ng Sayon ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Dito lang mangyayari sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupunta. Yung lahat ng maniniwala na magiging saksi ng ating tagapagligtas. Natatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung banal na bundok ng Sayon na itinayo niya ang kanyang kaharian. At tayo ang kanyang sambahayan na tinatahanan ng kanyang katwiran. Tayo ang pinili at minasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ginawa niyang tahanan yung ating puso't pag-iisip. Tumatahan yung katwiran ng katwiran ng pagkabuhay niyang maguli sa puso't isip natin. Nahayag sa labi natin, transparent sa social media. Nahayag yung kanyang kabutihan at kagandahang loob na hindi nawawalay sa labi natin. Nahayag na yung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya haharap ako sa inyo ng mukhaan at talagang tatanaw ako sa inyo ng mukhaan dahil talagang
hindi nyo ako pag-iisipan ng negatibo rito at hindi nyo ako pag-iisipan ng scam ito dahil ang pagiging giver ng Panginoong Jesucristo para iligtas tayong lahat sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, haharap ako sa inyo ng mukhaan at hindi kayo magne-negative at magdududa ng scam ito. Kaya kunin natin yung Bible natin. Kung ano yung napapakinggan nyo, subaybayan nyo kami. Basahin natin sa Bible natin. Ang ginagamit kong Bible, King James Bible International po. Amen po ba? Amen. Ngayon, unawain natin na at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa banal na bundok na Zion at sa Jerusalem ay doroon yaong makakasumpong. Isa lang nakadefine, specific ko ito. Sa banal na bundok na Zion tayo pinapupunta. At kung gusto man natin magpulit, umawit at magpasalamat sa Panginoong Jesucristo, kilalanin natin yung hula ng mga banal na propeta na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na binuhay sa ikatlong araw. Nakukuha natin, nagagets natin, naunawaan po ba natin? Amen. Kaya tayo magpapasalamat at aawit at magpupuri dahil pinagpaunawaan na tayo na tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Siya rin ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya tayo umaawit at nagpupuri sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nadinig natin na pinangaral yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos Nakilala natin yung ating tagapagligtas. Nakilala natin yung paniniwalaan natin, tunay na isang Diyos natin, yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya Espiritu, pagkakakilala natin, nahayag siya sa ikatlong araw na Espiritu yung ating tagapagligtas, nung buhayin siya maguli sa ikatlong araw. Nangyari po yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin na yung pinaniniwalaan natin nangyari? Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Nahayag ang Espiritu sa naman sa ikatlong araw. Maliwanag po sa atin. Amen. Paki-download nyo sa gadget nyo yung Bible nyo. And then, paki-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na recorded in heaven, yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na kikilalanin siya na Espiritu, walang laman, walang mga buto, magiging saksi tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Siya rin po ang magpapakilala at magpapatunay sa banal na kasulatan. Kaya sabi ko, isang hamon ito para matyak natin bawat isa. Amen po ba? Amen. I-download natin yung Bible natin sa gadget natin. High-tech na tayo And then, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Diyan po yung paghamon sa magbibigay ng liwanag sa ating paniniwala sa panahon ng kawakasan. More than 100 verses ang patutunayan niya sa banal na kasulatan na ang bundok ng Zion recorded in heaven. I-research nyo rin kung dyan yung any religion at makikita nyo na hindi recorded sa heaven yan. At mamamangha kayo at magagala kayo na tayo na kikilala at maniniwala at saksi sa pagkabuhay na maguli ang merong matibay at matatag na relasyon bawat isa ang ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ako'y talagang idinadalangin ko sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na aking tagapagligtas na tuwing ako'y tatayo, gamitin lang ako bilang alabok na ibuka yung labi ko sa lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol yung pinapahayag ko through social media, transparent sa buong mundo na walang bayan. At magliwanag ito at dumating ang Spirit of Comforter, ang pagkaunawa sa lahat ng mga listeners at partakers na tatawagin at hihirangin ng Panginoong Jesucristo na magiging bahagi ng kanyang kaharian. Amen po ba? Idinadalangin ko sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na maliwanag gaya ng sikat ng araw na maunawaan natin yung napapakinggan nyo at napapanood nyo sa social media na nangangaral ng katotohanan
na natupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ito yung katotohanan na pinapangaral ko sa inyo, may patotoo tayong paniniwalaan lahat. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan natin at buhay na walang hanggan, may patotoo tayong kikilalanin at paniniwalaan lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Nag-gets na po natin yung pina-upload ko yung Bible sa gadget nyo. Na i-ride nyo Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. More than 100 verses po yan. Genesis up to Revelation yan. Ngayon, i-edit nyo na rin yung any religion para makilala nyo na hindi nakatala sa langit at iisa lang ang dalisay na relihiyon na pinagdadalaw na ipinapahayag ang pangalan ng dalisay na relihiyon na inihanda na nababalikan ng ating tagapagligtas na mayroong espiritu ng alaala na pinaniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ito po ay isang paghamon na talagang dinidiktahan tayo ng karunungan at talino. Ano po? Para ma-research natin yung genuine church na recorded in heaven. At makilala natin yung mga simple church. Tsaka yung mga simple pastors. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung wisdom ng Panginoong Kristo? Talagang inilalatag na ng maliwanag sa sikat ng araw na makilala natin yung mga totoong mga simple servant at saka yung mga righteous servant in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pagtitiwalaan ng tapat, talagang nakagagalak nakiisa sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli na talagang binibigyan tayo, kinukumpor tayo, inaaliw tayo. Binibigyan tayo ng pagkaunawa na lahat ng pinagtiisan at pinaghihirapan natin dito sa mundo, talagang, nararamdaman ko nga yung kagalakan na sa pagparito ng ating tagapagligtas, nagagalak ako dahil talagang kung ano yung kanyang ginawa, ipinahayag ko sa buong mundo na walang bayad. At kung ako man tawagin niya bilang lingkod ng ating tagapagligtas na hinihilang at pinili tinawag, sasagot ako na ito po yung responsibilidad ko, Panginoon, nung tinawag mo ko, ipinahayag ko yung kabutihan at kalooban ng iyong Ama na makilala ka at luwalhatiin ka ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung pagiging faithful servant in the name of Jesus in the resurrection. Ipiniprepare niya tayong lahat, hindi lang ako. Tayong lahat ang ipiniprepare niya na sa muli niyang pagparito, kung tanungin man tayo, makasasagot tayo kung ano ginawa natin bilang tao dito sa mundo. Di po ba nakagagalak sumagot sa Panginoong Kristo na bilang tao dito sa mundo, wala tayong ipinagmalaki, wala tayong ipinagmapuri sa buhay natin, kundi inari nating hamak tayong lahat. Inari nating lugi tayo sa mga temporaryong mga bagay na meron man tayo ngayon. Kundi sasagot tayo sa hukom ng mga hukom sa muli niyang pagparito. Ito, Panginoon, yung pagkakatawag at pagpili mo sa amin, napakadakilang responsibilidad na ibinigay mo sa amin. Sa isip at sa salita, iningatan namin at pinaniwalaan namin ang hula ng mga banal na propeta. Ang lahat ng sakripisyo, pagdurusa mo on the cross, nung tumbusin mo kami sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Iningatan po namin yung katuwiran ng patotoo na binuhay ka sa ikatlong araw. Saksi niyo po kami. At ito po, laging nag-aapoy sa puso namin yung paniniwala namin. Lagi kaming nabubuhay na mayroong paniniwala bilang saksi tapat sa pagkabuhay na magbuhay. Di ba nakagagalak mga kapatid at kaibigan sa pagparito ng ating tagapagligtas? Kung tanungin man tayo bilang tao, makasasagot tayo na meron tayong pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta. Nakiisa tayo doon sa nangangaral na ginamit at itinayo niya na katulad yung tao na ipinahayag ang lahat ng hula ng mga banal na propeta. Transparent sa social media na walang bayad. Na mapalad ang maniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Mapalad ang naghihintay at nagbabantay na datnan tayong nakatayo
na nag-aapoy sa puso't isip natin yung paniniwala natin na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Last days po, last days. Rapture of the church. Naramdaman nyo kung paano niya i-rapture yung kanyang bayan na naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naramdaman nyo kung paano tayong i-restored sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Nalalabi na lang po yung talagang itatayo niya at ititindig na magsasalita ng hula ng mga banal na propeta ng may katapangan na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Amen po ba? Amen. Sa pagpapahayag ng labanan ng digmaan ng paniniwala. Dito, isipin natin mabuti. Unawain natin mabuti. Ito po yung karunungan, binababa na sa social media. Ngayon nangyayari po yung paniniwalaan natin, mga kapatid at kaibigan. At ang nakagagalak dito, walang bayad yung napapakinggan nyo sa social media. At kayo mismo, hindi kayo magdududa dito. Kayo mismo, talagang aakayin tayo ng Holy Spirit para mag-research, para magsaliksik. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, meron pong patotoong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Dahil sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, kaya may nasulat sa bagong tipan na nangyayaring hula. Amen po ba? Amen. Pinagtibay ng mga banal na apostol na tinawag na 12 haligi ng kanyang banal na bayan sa sariling pag-aari. May sumaksi na mga tinawag ng Panginoong Jesucristo na ginawa ng ating tagapagligtas, yung sinaksihan ng 12 apostol ng Kordero. Sila po ang haligi ng paniniwala natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil sinabi ng ating tagapagligtas, kung saan man siya naroroon, doroon tayong lahat. Kaya sinabi niya, ako ang daan at katotohanan at buhay, walang makakarating sa kanyang Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba, people of Zion? Nakilala niyo yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto? Amen po ba? Sinabi niya sa ating lahat ngayon, ang mga tinatawag niya, na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung tagapamagitan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Siya yung nagandaan ng pagkain, hindi napapanis na pinamumuhay natin ngayon. At nag-aapoy sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Nahahayag sa social media ang pag-ibig niya. Transparent na walang bayad. Ipinapangaral ng katulad niyong tao na walang bayad. Isang taong dukha na hindi niyo makikilala, na tinatahanan pala ng karunungan at kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, nagagalak mag-intay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, nadatnan tayo nag-aalam sa apoy natin yung paniniwala ng katwiran ng pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak ako sa buhay ko dahil talagang pinagmamapuri ko at pinaghihiyawan ko sa buong mundo. Transparent sa social media na walang bayad, ano po, yung paniniwala na ginawa niya, yung ginawa ng ating tagapagligtas sa paniniwalaan natin, talaga ako'y galak na galak dahil talagang bilang katulad nyo na naghihintay, dumating sa isang trial na hindi ko inaasahan, pero eto ko ngayon, talagang alive na alive sa harapan nyo. Hindi dahilan ang dumating sa buhay ko, kundi nakagagalak ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ihayag ko ang kanyang kagandahang loob at kabutihan sa lahat ng mga tao na walang bayad ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba?
Amen. Hindi naging dahilan ang pagiging mild stroke ko, kapatid at kaibigan. Survivor ako ng pagiging mild stroke. Hindi niloob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na maging dahilan sa akin ito, kundi niloob niya na maging matatag at matibay ako, na ipahayag ko ang kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa maraming bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya sa paligsahang espiritual, eto po, nagagalak ako sa Panginoong Kristo. Talagang nararamdaman ko ang pakikipaglaban ng pagpapahayag ng katotohanan sa social media ngayon. Dahil isa lang ang nilagdaan niya, isa lang ang ipinanumpa niya, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaghandaan niya ng tahanan sa langit. Dito lang pinapupunta ang lahat ng iniimbitahan niya sa huling hapunan na kasakasalo natin ang ating tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen po ba? Amen. Maging sa pangangaral ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, dito rin sa banal na bundok ng Sayon ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Na ang bundok ng Sayon ang naghihintay sa muling pagparito ng anak ng tao na makikita natin siya ng mukha. Amen po ba? Amen. May hula po ba yung sinabi nyo na narinig namin? Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa po natin para masatisfy tayo, para ma-purify tayo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ako po yung nagagalak na ito yung talagang napaka-the greatest opportunity natin bilang mga taong katulad ko. So ano yung aking paniniwala, gayon din ang paniniwala nating lahat, isa lang yung doktrina natin, isa lang yung bautismo nating lahat. Kaya isang katawan tayong lahat. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang katawang inihanda ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ito po, isa pa yung babasahin ko sa talata na sinabi kay Propeta Joel na matutupad sa mga participant ng Panginoong Kristo. At ang Panginoon ay aangal mula sa Sayon at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem. At ang langit at ang lupa ay mga mayayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Naunawaan po ba natin na mayayanig ang langit at lupa, ngunit ang Panginoon ay magiging katibayan natin sa paniniwala. Amen. Amen po ba? Amen. Joel chapter 3 verse 17, sa gayon, inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Kung magkagayon magiging banal ang Jerusalem at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa. Nagigets po natin yung sinabi kay Propeta Joel. Ito, maliwanag na sinabi ng Panginoon Diyos ito kay Propeta Joel. Sa gayon ninyo malalaman na ako na Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Specific po, nakadefine yung sinabi kay Propeta Joel na sa pagpapahayag ng katotohanan, banal na bundok ng Sayon ng pinili at ninasang dakong tahanan magpakailan-kailan paman ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid at kaibigan, hindi ka malulugi, panalo ka na dito. Yung puso't pag-iisip natin, ninasaan niya, nung tayo tawagin at piliin niya, ninasaan niya, natahanan, nadako, magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Hayag sa labi natin ng mga tinawag at itinakda niyan, tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel. Sa gayon ninyo malalaman na ako ang Panginoon yung Diyos na tumatahan sa Sayon na aking banal na bundok. Specific po, banal na bundok ng Sayon. Ang pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Yung bawat mga
magiging participant ng Panginoong Kristo na maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung ginawa niya at ninasaan niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katwiran ng pagkabuhay na maguli na pinaniwalaan natin. Sa puso natin inilagayan, tayo ginawang sisidlang hirang. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga nakakarinig na magiging saksing tapat ng ating tagapagligtas na binuhay siya maguli, tayo pinili at ninasaan dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Lumalabas, hayag sa labi natin yung patotoo na pinaniwalaan natin. Nagigets natin na tayo ang merong matibay at matatag na relasyon bawat isa. May katwiran tayo ng binhi ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya sa ikatlong araw. Kaya matibay at matatag na binigyan tayo ng talagang katiyakan bilang mga nagpupuyat at nag-iintay, bilang mga nag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? May mga tatak ng binhi ng patotoo, yung mga nag-iintay sa muli niyang pagparito. Nakaganap po na talagang meron tayong inaasahan at buhay na pag-asa sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Na darating siya, na tayo yung mga tinawag at hinirang niya na itinayo niyang kaharian na pinaghandaan niya na ng tahanan sa langit. Narinig natin yung sinabi kay Propeta Joel na natupad sa atin ngayon ito. Sa gayon ninyo malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa sayon na aking banal na bundok. Naunawaan po natin, nag-gets natin na walang ibang pangalan sa silong ng mga langit kundi banal na bundok na sayon ang pinili niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen. Yung mga participant na iniimbitahan na nililinis na sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Di ba nakagaganap mga kapatid at kaibigan? Nasa imbitasyon sa atin, maliwanag na ipinauunawa sa atin ngayon ito upang tayo ay makaranas ng kalituhan at nakatatakot na mangyayari na darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po na sa imbitasyon ipinaunawa na sa ating malinaw na gaya ng sikat ng araw upang talagang maging tapat na tayo sa paniniwalang espiritual. Ano po? Upang makatyak na tayo na kung ano man yung mga tanda pa na mga darating na sinabi sa mga banal na propeta, hindi na tayo magkakaroon ng kalituhan o takot pa man. Dahil talaga napakinggan natin yung tinig niya na ipinangaral sa social media na walang bayad. Na ibinibigay sa ating regalo katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Huwag tayo matatakot kung ano man ang dumarating na mga sakuna sa sanlibutan, kundi talagang trust in the Lord with all my heart, with all my mind, with all my strength. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay nagagalak sa Panginoon Diyos na hindi dahilan yung nagkaroon ako ng konting hilahin kundi talagang nag-aapoy ang kanyang karunungan sa aking puso't pag-iisip na talagang nahayag sa aking mga labi yung kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa maraming bansa. Amen po ba? Amen. Nagigets ba natin na so loved the world that He gave only begotten Son? But whosoever believe in Him shall not perish, but everlasting life. Amen po ba? Gaya na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos, ibinigay niya yung buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil talaga magaganap po yan. Kaya tayo tinatawag, ginigising na tayo sa paniniwala upang tayo kilusin. Ano po? At maunawaan natin kung bakit siya tumawag ng isang taong katulad nyo at ginamit at ibinuka ang aming labi upang marinig nyo yung kanyang tinig na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon. Dahil talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Nakahilig na ang buong mundo sa masama. Amen po ba? Amen. Talagang aminin natin na
bahagi tayo ng mga bahagi tayo ng mga napandemya na walang kabuluhang sumpa ng araw ng sanlibutan. Maging matatag tayo dahil talagang hindi madaling tanggapin ang award na galing sa langit, kundi may pagtitiisan at pagsasakripisyohan po tayo na naghihintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito pa po yung hula ni Propeta Isaias na talagang napakasagrado nung inyong napakinggan na sinabi kay Propeta Joel na nangyari ngayon. At ito pa yung hula na sinabi kay Propeta Jeremias at yung kay Propeta Daniel. Iisa po yung sinabi kay Propeta Daniel at yung kay Propeta Jeremias. Kaya po ito isinugo sa panahon ng 12 angka ng lahi, si Propeta Jeremias, upang makarating yung tinig sa kanyang bayan na tinubos sa pagkakaalipin ng Ehipto. Amen po ba? Amen. Kaya po napakadakila nung nangyari sa Chronica o Chronicles na tayo yung talagang inheritance na talagang yung kasaysayan at pagsasaling-saling lahi ng mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako yung mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Talagang merong kasaysayan, merong chronicle, kaya sinabing chronica, kasaysayan ng mga tutubusin niya uli, yung mga nalalabing tagapagmana ng kanyang magiging lahi ng ating tagapagligtas na sa pagbabagong lahi, tayo lahi ng ating tagapagligtas na tinubos sa walang kabuluhang pamumuhay ng paniniwala. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya ginamit na isinugo si Propeta Daniel at si Propeta Jeremias upang sabihin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Daniel at kay Propeta Jeremias sapagkat yung kanyang inalin sa pagkakaalipin ng Ehipto ay naligaw sa paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. At kung naman tayo mga nalalabing tagapagmana, tayo naman din ipiktado ng pagkakaligaw ng maruming paniniwala at pamumuhay ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya natupad sa atin ngayon yung sinabi kay Propeta Isaias na isusugo niya yung ating tagapagligtas at mamamahala sa ating lahat at mananatili magpakailan-kailan pa man yung kanyang kapayapaan at talagang sa pamamagitan ni Kristo Jesus masusumpungan natin yung kaligtasan bawat isa natin na siya lang ang paniniwalaan natin na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Kaya ito po yung sinabi kay Propeta Jeremias chapter 25 verse 29 up to 30 to 31. Unawain natin mabuti, babasahin ko sa inyo at pakikuha natin yung Bible natin at sundan nyo kami. Sapagkat narito ako'y nagpasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan. Ayon. Bakit po ba gumawa siya ng kasamaan sa kanyang bayang tinawag sa aking pangalan? Dahil talagang tayo ay naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nalibugho po ang Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Dahil tayo naligaw sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Gaya rin naman ng 12 angkan ng lahi ng Israel. Sila rin ay naligaw ng paniniwala. Kaya sinugo si Propeta Daniel at si Propeta Jeremias upang magbaba at maghayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa 12 angkan ng Israel. Napakopya natin yung Chronicles. Amen. Nagigets po natin. Kaya ginamit yung mga banal na propeta upang ibaba sa 12 lipi ng Israel yung kalooban ng Panginoon Diyos na manumbalik na sila. Dahil talagang pararatingan din sila ng kakilakilabot na salot at kahirapan at sumpa. Amen po ba? Amen. Nagigets po ba natin yung mga inheritance ngayon? Kaya sabi rito, sapagkat narito ako ay nagpasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan at kayo bagay lubos na hindi mapaparusahan, kayo'y walang pagsalang parurusahan sapagkat aking tatawagin ang tabat laban sa lahat ng nananaan sa lupa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
Alam niyo po yung tabak na malalim na grammar. Ito po yung salita na napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media na transparent na walang bayan. Ito po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ikinumpara niya yung kanyang salita sa tabak na magkabili talim. Kaya, dinggin natin mabuti at unawain natin mabuti. At kung maunawaan na po natin, ilagat na natin yung paniniwala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ito naman po ipinapahayag na walang bayan na pakikinabangan ng ating mga kaluluwa, yung tabak na magkabilay talim na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi niya, at sapagkat narito ako'y magpapasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan. Ano po ang pangalan ng bayan na tinawag sa kanyang pangalan na dito magsisimula na gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa pangalan ng ating Panginoon Diyos? Yung bayan, yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon, tinawag po yan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Yung pong bayang banal ng Panginoong Kristo, mga saksi pong tapat sa Panginoong Kristo yan, saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya po ang Panginoong Kristo na nagtayo sa ibabaw ng bato ng iglesia, saksi po yung mga itinayo sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo. Amen po ba? Nagigets natin? Amen. Ang paghuhukom po, pagdating sa aklat ni Apostol Pedro, dito mag-uumpisa sa banal na bundok ng Sayon. Hihipa na ang trumpeta. Hinipa na po ang pakakak sa banal na bundok ng Sayon. Kaya sabi sa hula ni Propeta Joel, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Hindi lang basta makikinig, uunawain nating mabuti. Amen po ba? Amen. Dahil nakasisindak na takot at kalituhan ang darating pa na mga kalamidad na magaganap pa sa muling pagparito ng anak ng tao. Amen po ba? Amen. Hindi po pananakot ito, kundi ito po'y hula ng mga banal na propeta. Dinggin po natin mabuti, unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Hindi yung pagka nagkakaroon na ng kalamidad saka tayo natatakot. Ngayon, matakot tayo ng buong puso sa napapakinggan natin na tabak ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. At kung magkagayon meron tayo talagang pinilalang, pinangaral sa social media na walang bayan na pinaniwalaan tayo, na may relasyon tayo, na binuhay siya maguli, na meron tayong pag-asa sa pag-iintay, na meron tayong tinupad na pinaniwalaan na pakinggan natin yung tinig ng ating tagapagligtas na ipinahayag sa social media upang tayo pagkalooban ng kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya wag natin tatanggihan yung tinig na napapakinggan nyo sa social media. Wala pong bayad dito. Kagandahan at kabutihan loob po ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin. Hello, people of Zion, nadidinig niyo pa ba ako? Amen. May tao pa po ba nakakarinig sa akin, nationwide, worldwide? Amen. Ito na po ang tinig ng pakaka. Naunawaan na po ba natin? Sapagkat narito ako yung nagpasimulang gumawa ng kasamaan sa bayang tinawag sa aking pangalan. Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, mangyayari po ito. At kayo bagay lubos na hindi mapaparusahan, walang pagsalang parurusahan. Tingnan nyo, walang exempted po sa lahat ng nakakarinig. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo, unawain natin at paniwalaan na natin yung pinapahayag sa social media. Nasaksihan natin yung hula ng mga banal na propete. Ang Panginoong Jesucristo po, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging abala sa mga bagay na temporary dito sa mundo. Dahil yan ang tukso na naglalayo sa atin sa katotohanan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Masiyahan na tayo pagka tayo nakakaraos sa buong maghapon. Amen po ba? Amen. At tayo naman talagang hindi pa babayaan ng Panginoong Kristo at aaliwin tayo hanggang sa tayo busugin at busugin sa pagkaunawa at kumain ng may lasang paniniwala na may katiyakan sa pag-iintay sa muli ng pagparito. At hindi tayo naging mapagmalaki sa Kanya, hindi tayo nagpakumbaba sa ating tagapagligtas na talagang
Nagkaroon tayo ng takot na paniniwalaan natin, ipinahayag sa social media na ginawa ng ating tagapagligtas. Isipin nga natin, di ba magagalak yung gumawa kung sa kabilang tinawag tayo tutuparin natin yung ginawa niya na nagdusa siya, inilibing siya sa ikatlong araw, binuhay siya magmuli. Amen po ba? Amen. Nag-gets natin, natutuwa siya. Nung tawagin niya tayo na pamumuhay natin yung patotoo na ginawa niya. Ito po yung paruktong ng Jeremias chapter 25 verse 29. Chapter 25 verse 30. Kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng salitang ito. Ano po yung sinabi? Naunawaan natin yung sinabi kay Propeta Jeremias. Kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito. At sabihin mo sa kanila, ang Panginoon ay uungol mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Ano ang pangalan ng banal na tahanan ng Panginoon? Nandun sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Jeremias na ihula mo at sabihin mo sa kanila yung kalooban ng Panginoon Diyos. Na sasabihin ni Propeta Jeremias sa kanyang banal na tahanan. Kaya tanong ko sa inyo, ano pangalan ng banal na tahanan nandun iuhula ni Propeta Jeremias? Yung katuparan mo sinabi sa kanya na kalooban ng Panginoon Diyos. Amen po ba tayo, Ra? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Kaya siya, sa lahat ng iniimbitahan niya na tinawag niya na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, sa kanyang mga labi din lumabas sapagkat itinayo ng Panginoon ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Siya ay napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala niyo kung ano ang kaluwalhatian ng larawan ng Panginoon siyang Kristo? Espiritu, yung ating tagapagligtas, nung buhayin siya maguli in the third day. Nakilala niyo na kung ano ang larawan nung tumawag sa ating lahat. Kaya ano sabi niya kay Propeta Jeremias? Kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito. At sabihin mo sa kanila, ang Panginoon ay uungol mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa aking banal na tahanan. At siya'y uungol ng malakas laban sa kanyang kulungan. Siya'y ihiyaw gaya nila na nagsisiyapak ng ubas laban sa lahat na nananahan sa lupa. Ang reference po nito na Jeremiah chapter 25 verse 30, yung binasa ko kanina sa Joel chapter 3 verse 17. Sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin yung binasa ko kanina, ito yung reference yung Jeremias chapter 25 verse 30. Ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito. Tingnan nyo, nagkaisa yung sinabi kay Propeta Jeremias at yung kay Propeta Joel na binasa ko sa inyo kanina. Joel chapter 3 verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako, ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa sayo na aking banal na bundok. Ito po sinabi kay Propeta Jeremias, kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito na sabihin mo sa kanila, ang Panginoon ay uungol mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Nagigets na natin kung saan ilalakas yung tinig ng Panginoon sa kanyang banal na tahanan. Kaya sinabi kay Propeta Joel, natupad, nagkaisa sila ng espiritu ni Propeta Jeremias nung sila'y kausapin. Kung ano yung sinabi kay Propeta Jeremias, pinagtibay pa ni Propeta Joel. Sa kayo, ninyo malalaman na ako, ang Panginoon ninyong Diyos na tumatang sa sayo na aking banal na bundok. Nagigets po natin. Amen. Yung one spirit. Amen. Si Jeremias, si Propeta Joel. Pinagtibay kay Propeta Joel, yung kanyang piniling dakong tahanan na dyan ipapangaral yung hula ni Propeta Jeremias. Kung bakit itinuturo na matibay at matatag ang banal na bundok ng Sayon, na dyan ipapangaral ang kalooban at kabutihang loob ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman na paniniwalaan natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Bakit po specific na yung lumilitaw ngayon na sa banal na bundok ng Sayon ay pinagandaan ng tahanan sa langit? Diyan po
ipaghihiyawan at uungol sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Siya uungol na malakas sa kanyang kulungan. Siya hihiyaw gaya nila na nagsisiyapak ng ubas laban sa lahat na nananan sa lupa. Jeremiah 25:31. Ito po, pakinggan na natin mabuti. Kaya paghihiyawan sa banal na mundong mensahe ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nakikilalanin at paniniwalaan natin na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya sakit tayo tapat sa pagkabuhay ng maguli. Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa. Siya ay papasok sa paghatol sa lahat ng tao tungkol sa masasama, ay kanyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon. Ito, ibibigay sa tabak yung masasama. Ito po yung tabak, yung salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, yung katwiran ng patotoo. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ibinigay sa ating tagapagligtas na namamahala sa atin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya po sinabi kay Propeta Jeremias, dahil talagang mayroong panganib na darating sa panahon ng kawakasan, kaya pinaghihiyawan ang tinig ng pakakat sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kawakasan ay malapit na mangyari, malapit nang dumating ang hari ng mga hari. Amen po ba? Jeremiah chapter 25 verse 32. Kaya pinaghihiyawan sa banal na bundok na Sayon nito para makatakas na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, dahil may darating na nakasisindak at nakatatakot na mangyayari. Amen po ba? Hula po na sinabi ito kay Propeta Isaias, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Unawain na po natin mabuti. Huwag yung kung kailan pagka may dumarating tsaka tayo natatakot at tawag tayo ng tawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Eto ho, napapakinggan na natin yung pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Huwag yung kung kailan malakas tayo at saka meron tayong inipon sa ating sarili, malakas ang loob natin. Pagka tayo dinatnan mga sakit at karamdaman at saka tayo nakakaramdam ng hirap sa ating katawan, saka tayo tawag ng tawag sa Panginoon natin. Amen po ba? Amen. Marami pong ganyan. Kaya eto po, nadidinig na natin mabuti, unawain na natin mabuti. Dahil tayo rin ang mananagot nito Hindi naman na ako ang mananagot ngayon dito sa inyo nito Amen po ba? Kundi ito na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na isinugo At yung mga talagang bayan niya na iniligtas at inalis sa pagkakaalipin ng Ehipto, ang pinagpapahayagan ng mga propeta na kinausap ng Panginoon Diyos. O eto katuparan ng mga chronicles na tayo yung mga inheritance na natupad yung sinabi kay Propeta Isaias na isusubo niya, buktong na anak niya at mamamahala sa atin na hindi magwawakas. Amen po ba? Hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo na yung mga inheritance na pinagpapahayagan nito na ginigising na sa paniniwala upang ihanda na sa buhay na walang hanggan. At wala namang bayad yung napapakinggan nyo, napakikinabangan natin sa paniniwala buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. At siya ang ating napakadakilang protector sa lahat ng mga bagay na kakaharapin natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. May sinasandigan tayo sa paniniwala na mag-ahatid sa atin sa tagumpay sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Ito po yung Jeremiah chapter 25 verse 32. Pakinggan natin mabuti at talagang unawain natin mabuti. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. Naunawaan po natin yung sinabi kay Propeta Jeremias.
kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. Malakas na bagyo ay babangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Nagigets natin, naunawaan natin. Kaya, ngayon pa lang, huwag na tayong natatakot kung may dumadating man mga malalakas na kalamidad. Ano po? Isa lang ang isipin natin at katakutan natin. Ang Panginoon Diyos na nagsalita sa mga banal na propeta. At lahat ng kanyang sinabi, nangyari yung sinabi niya. At ngayon, napapakinggan nyo yung sinabi niya sa mga banal na propeta na nahayag na sa labi ko ang katotohanan. Na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nahayag na ang katotohanan na binuhay siya sa ikatlong araw. Yan po yung katuwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na mag-aalis ng takot na kung ano man yung dumarating sa sanlibutan. At yan po yung nagbibigay ng comfort sa atin at pag-asa upang tayo ay makasurvive sa mga darating pa na hindi natin nakikita. Amen po ba? Amen. Kaya kung tumatawag man tayo, meron tayong relasyon sa tinatawagan natin. Maliwanag po ba? Amen. Sa mga matatalino, sa mga nagsipag-aral at nagsipagtapos ng pag-aaral, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Unawain natin mabuti upang tayo ay maaliw sa pag-iintay at maalis yung takot natin kung ano man ang darating sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagsisipag-aral upang matuto tayo. Amen po ba? Amen. At huwag natin ipagmalaki kung ano man ang may katangian tayo ngayon. Kundi isa lang ang ipagmalaki natin. Yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay ng maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Yan na lang po ang natatanging pag-ibig na inalay sa atin. Na kung meron man tayong pagmamalaki, walang iba tayong pagmamalaki, pagmamapuri, kundi ang ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagbibigay ng pagkaunawa sa atin, ng kaalaman, ng paniniwala, ng pag-asa at pag-ibig, ng pagkakaisa sa paniniwala. Sa Kanya nang galing lahat yan. Yung pagkakaisa natin sa paniniwala, yung kaligtasan nating lahat, ang Panginoong Jesucristo po ang ugat ng lahat na yan. Siya po ang tala sa umaga, natatahan sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay babangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na Yahweh ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan, dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Naunawaan na po natin. Ganito po, nakatatakot yung sinabi kay Propeta Jeremias na magaganap at mangyayari. Kaya po kanina sabi ko sa inyo, huwag kayong tatanggi sa napapakinggan at napapanood natin, kundi magsaliksik pa tayo ng higit at higit upang sumagana tayo sa paniniwala at kaalaman. Amen po ba? Na kung tayo man ay dadalangin, kung ano man yung dumating, pakinggan tayo ng ating Panginoong Jesucristo at siya lang ang pipigil ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa muli niyang pagparito at siya lang ang may kapangyarihan upang tayo ilayo sa kapahamakan at iligtas sa mga darating na nakatatakot na kapahamakan. Siya lang po ang may kapangyarihan na magligtas sa ating lahat sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya po, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yan ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa.
sila'y hindi tataguyan, o dadamputin man, o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Naunawaan natin yung mga magkakamatay ng mga taong katulad natin. Sa muling pagparito ng anak ng tao ay magiging dumi lang sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo kakaawaan ng ibang taong katulad natin. Naunawaan po natin. Kayo ay magsisiangal, kayo mga pastor. Ayan na. Pati mga pastor, aangal na dito. Masisindak na sa takot. Amen po ba? At kayo'y magsisihiyaw. At kayo'y magsisigumon sa abo. Kayong pinakamainam sa kawan, sapagkat ang mga kaarawan ng pagpatay at ang pangangalat sa inyo ay lubos na dumating, at kayo'y mga mababagsak na parang mainam na sisidla. Naunawaan natin yung mangyayaring sinabi kay Propeta Jeremias. Doon sa mga inheritance na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya tumawag siya ng isang katulad yung tao na nakikita nyo na mukhaan. Na lahat ng sinabi niya sa mga propeta ay magaganap sa panahon ng kawakasan at magaganap. Amen po ba? Amen. Pati mga pastor dito ay mananambitan. Lahat ng mga nagsitayo ay mananambitan pa. Kaya nakagagalak na bilang katiwala ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon ay makarating sa dapat makarating ang tinig ng pakaka. At siya lang ang may kapangyarihan tumubos at mag-alis sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanglibutan. At siya rin na nag-aalis sa atin sa mga takot na darating, sa mga panahong darating pa sa muli niyang pagparito. Naunawaan po ba natin yung sinabi kay Propeta Jeremias sa mga panahong darating, mga kapatid at kaibigan? Amen. Alam niyo po ba ang kasalanan natin sa mundo ay may kapatawaran? Ang wala pong kapatawaran na hindi maaalis na kasalanan, ipinapangaral na ang katwiran ng pagkabuhay ng maguli. Huwag po nating pupusungin. Ang sino mang mamumusong, yan po yung kasalanan na hindi na maaalis sa atin. Pero lahat ng kasalanan natin, pinatatawad tayo. At siya lang ang nag-i-erase ng mga kasalanan natin na walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Ngunit yung pusungin natin yung napakinggan nyo, na paniniwalaan nating nangyari yung hula na binuhay siya sa ikatlong araw, huwag na huwag po nating sasalangsangin. Amen po ba? Dahil yan lang po ang walang kapatawaran na kasalanan, ang sumalansang at mamusong ng patotoo na natupad na ginawa ng ating tagapagligtas. Lahat po ng kasalanan ay may kapatawaran. Kaya sa panahon ng kawakasan, ibinigay sa atin ang huling pagkakataon sa panahon ng kawakasan upang tayo i-restore sa paniniwala, upang tayo makapag-intay na may mga relasyon sa paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya po ako ay sumasampalataya na lahat ng binaba at sinabi kay Propeta Jeremias ay pawang magaganap pa sa mga panahong darating. Amen po ba? Amen. Kaya sabi rito kay Propeta Joel, at ang Panginoon ay aangal mula sa Sayon at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang langit at ang lupa ay mga mayayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan ng kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, kung paano na ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kanyang huli, pagka ang karamihan ng mga pastor ay mapipisa ang laban sa kanya, na hindi siya matatakot sa kanyang tinig o madudumag man dahil sa ingay nila. Gayo'y bababa ang Panginoon ng mga hukbo sa bundok ng Sayon. Wow! Nagagalak po. Ito yung sinabi kay Propeta Isaias. Kaya ang banal ng bundok ng Sayon na recorded in heaven, ito po ang babalikan ng ating tagapagligtas na makakakita ng mukhaan na naghatid ng kapayapaan at kaligtasan sa marami.
nakagalakan ang mabuting balita na darating at kaligtasan sa marami. Na kung ang Panginoong Jesucristo bumalik sa banal na bundok ng Zion, makikita natin siya ng mukha. Amen po ba? Naghatid ng mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad, na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, at kung paano na ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kanyang huli. Pagka ang karamihan ng mga pastor ay nagpisa ang laban sa kanya na hindi siya matatakot sa kanilang tinig o maduduwang man dahil sa ingay nila, gayon bababa ang Panginoon ng mga hukbo sa bundok na Zion at sa burol ni Yaon upang makipaglaban. Nag-gets natin? Sa bawat tinatawag ng mga participant ng Panginoong Jesucristo na nakikipaglaban tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, gayon din tayo ipaghihiganti at pakikipaglaban ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong mag-alala, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano tayong hinirang at nakikipaglaban sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo ang buong sanlibutan. Kaya lakasan natin ang ating loob sapagkat kung paano niya napagtagumpayan ng sanlibutan, gayon din niya tayo binigyan ng tagumpay sa sanlibutan. Amen po ba, mga people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. At ang babala niya sa atin, maraming paparito sa kanyang pangalan. At huwag tayong paliligaw sa mga paparito sa kanyang pangalan. Kundi meron siyang ginawa na ibinigay sa atin na tinanggap natin. Na yung ginawa niyang nagsakripisyo, nagdusa siya, nagtiis sa cross na kanyang kinamatayan. Yung pagkabuhay niyang manguli, yan yung katwiran na ginawa niya, na ibinigay niya sa atin, bawat isa na tinanggap natin, na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mga mandakayang mga ngaral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya, nakagagalak na ang banal na kasulatan ay inilagay sa banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. At ang sumampalataya sa batong panulo ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Kaya napakalinaw na pinaunawa sa atin na kung paano tayo pinili na sariling hinirang na sariling bayang pag-aari na ipinaganda ng tahanan sa langit upang ipahayag natin yung tumawag at pumili sa atin. Ipahayag natin yung karangalan at kaluwalhatian niya sa madilim na sanlibutan. Dahil ang madilim na sanlibutan ay matatapos na, kundi magliliwanag na sapagkat nagbubukang luwayway na, mag-aahari na ang katotohanan at nahayag na ang katwiran ng patotoo ng hari ng mga hari sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Gagalap po na yung mga habilin sa atin ng ating tagapagligtas sa mga naghihintay at nagbabantay na sinabi sa atin na tayo yung bayang sarili niyang pag-aari na pinili na inihayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Ano po ang sabi niya doon sa vision, sa pangitain na tupad sa atin ngayon, sa mga naghihintay at nagbabantay na sinabi niya, sa mga iniimbitahan niya, sa mga gumaganap at nagkakaisa ng pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Sinabi sa atin nung nag-iimbita sa atin na gumawa ng pangalan na ito yung pangalan na ginawa niya sa atin sa bawat mga nakikiisa at gumaganap na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Siya yung nagbigay ng pangalan sa atin na meron tayong account sa YouTube na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na naka-online yung data natin na tayong lahat ay naka-record sa langit. Amen po ba? Amen. May mga relasyon tayo sa tagapagligtas natin kaya naka-online tayo sa langit. Kaya ang sabi sa atin sa lahat ng mga inimbitahan,
Sinabi ng ating tagapagligtas, at narito ako ay madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Yung sinabi kay Propeta Isaiah, sinabi kay Propeta Joel, sinabi kay Propeta Jeremias, napakinggan natin, i-apply natin, paniwalaan natin, magkaisa tayo, at kung magkaisa tayo ng paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli, magkaisa tayo ng paniniwala at doktrina, panalangin natin ang ating bansa, ang Republika ng Pilipinas na sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, mangyari kalooban niya, na ang bansang Pilipinas ay nag-iintay ng buhay na pag-asa at sa kalooban niya mangyari na kung sino yung pipiliin niya na mamamahala at mamumuno ng Republika ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Sa kanya natin idulong, sa kanya natin hilingin kung sino yung kanyang nanasain at pipiliin na mamumuno ng ating bansa at magmamalasakit sa ating bansa upang mag-grow ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at tayo makaahon sa pagsubok na naranasan natin. At ako'y naniniwala at sumasampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo'y diringgin niya sa ating mga daing at panalangin sapagkat isang araw magugulat tayo ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, tataas ang ekonomiya ng gobyerno ng ating bansa. At ang mga magiging leader ng ating bansa ay matututo ng magmalasakit sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba tayo? By the grace of God, in the name of Jesus, in the resurrection. Maraming salamat po sa lahat ng mga participant at nakapanood ng programa ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Muli binabati po namin kayo ng kapayapaan ay patuloy na manatili at sumagana sa atin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ating muling napakinggan ang mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, na ito'y labis natin igagalak mga kapatid, sapagkat hindi ililingid sa kaalaman natin ng Panginoon kung ano ang marapat nating paghandaan habang tayo ay patuloy na tumatahan sa sanglibutang ito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, darating ang Panginoon, tayong lahat ay susulitin ayon sa katuwiran na ginawa niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya bilang bayan na tunay nga na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos, tayong lahat ngayon ay magbalik, itaas natin ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed the life from destructions, who healed all thy diseases, who forgiveth all thine iniquities, who crowned thee
Dakilang Diyos, Ama, na nagsalita sa pamamagitan ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, na nangayoy nahanag sa amin sa panahon na tinatnan ng katipusan ng sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklupan, magpasawalang hanggan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy mong ipinapaalala sa amin, patuloy mong binibigay sa amin ng isang dakila at banal na gumita, na kung papaano ang lahat ng mga bagay na darating sa panahon na darating, ang mga bagay na sinalita mo sa panahon ng nakalipas, na tunay nga na magkakaroon ng kaganapan, tunay nga, Panginoon, na nagagalak kami na patuloy naming tanggapin ang isang karunungan, kaalaman at pagkaunawa upang kami ay patuloy na mahanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sa kautusan na ibinaba mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, na sa pamamagitan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Kristo, na naghayag sa amin ng mga dakilang patutuo upang kami ay patuloy nga, Panginoon, na magkaroon na ng isang dakilang katotohanan na patuloy na pinangahawakan na siyang maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami, Panginoon, na patuloy na maging dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay maihayag sa buong sanlibutan. Amen. Kaya ang kalakasang nagbubuhat sa iyo, ang kapayapaang nagbubuhat sa iyo, ang kaluwalhatiang nagbubuhat sa iyo, ito ang siyang patuloy naming daing at dalangin na patuloy na ang iyong bayan ay gawaran mo ng isang dakilang kagantihan ang iyong kagandahang loob na patuloy na sumaamin magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lupukan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.